Alam ni Skyla na naakit lamang niya ang pansin ni Damion Toledo, boss ng kanyang kuya Nardo, dahil kamukha niya ang unang babaeng inibig nito. Nang maramdaman niyang umiibig na siya kay Damion, pinilit niyang sariling tanggaping panakipbutas lamang siya sa puso ng binata. Pero paano kung harapang ipamukha sa kanya ni Damion ang kawalan niya ng halaga rito dahil bumalik na si Rian, ang babaeng una nitong minahal. Baka malimutan mong tumawag sa opisina, Skyla. Hindi, Ate Nilda. Ani Skyla habang dalidaling ipinupulupot sa nakaponytail na buhok ang isang kulay asul na ribbon, nakaterno ng halos nangungupas na niyang pantalong maong. Saglit na natiling nakatayo sa may pinto si Nilda. Wari pinanonood ang pagmamadali niya. Kip-kip nito sa kamay ang maruruming damit na lalabhan. Anong oras na ba? 7:20. Idinikit pa ni Skyla sa tainga ang suot na relo para tiyaking umaandar yun. Hindi kaya matraffic? Tanong ni Nilda. Hindi ko pa natanda ang may umagang hindi naging matraffic patungong kaya po galing dito sa atin, Ate Nilda. At tatawag pa nga siya sa opisina ng kanyang kuya Nardo para ipalam na hindi ito makakapasok dahil mula kagabi tinatrangkaso na. Pagkatapos maibuhol ang ribbon sa nagmamadali ng dinampot ni Skyla ang mga gamit sa eskwela na patong-patong na nakaayos sa ibabaw ng tokador. Katabi na rin ang ngayon ang kanyang shoulder bag na paris ng suot niyang maong ay halos nangungupas na rin. Isang huling sulyap ang ipinukol niya sa salamin ng tokador para inspeksyonin ng sarili. Okay naman ang guhitang polong pula na suot niya. Luma na nga lamang ngunit hindi naman kababakasan ng pagkupas na paris ng katerno nitong pantalong maong dahil marahil iyon ay regalo ng nakaraang birthday ng kanyang kuya Nardo. Mamahalin, inarbor lamang niya. Tinudyo ang kapatid na mas mukhang pambabae yun at hindi babagay rito dahil medyo maitim ang kanyang kuya Nardo. Sa pagmamadali ni hindi na niya nakuhang maglayo man lang ng eyeliner, basta nagpulbos na lamang siya ng baby powder. Ang mga labi naman ay hindi nakakailanganing lagyan ng lipstick. Mapupula ang mga iyon na siyang nagiging madalas pag-ukulan ng pansin sa kabuuan ng kanyang mukha. Sabi nga ng kanyang kuya Nardo, kapag tinutudyo siya ng mga labing busog na busog o kaya Vilma Santos lips, ang maganda pa, nagkakaroon ng kontras ang kanyang maputing mukha, iyon ngang mapupula niyang labi. Bigutin na, nakangiting tudyo ng kanyang Ate Nilda. Ang Ate Nilda, napapahiyang sabi niya at tumalikod na sa salamin. Ginagaya mo si Chris Aquino, no? Ani Nilda ng lubusang mapagmasdan ng ayos ang buhok niya. Bakit? Medyo takang tanong niya. Naglalagay ka ng bangs iilan-ilang hibla lang naman. Yan ang uso ngayon. Lahat halos ng mga klasiko ay ganyan ang hairstyle. Sumunod si Nilda nang lumabas siya ng silid. Gising ba ang kuya? Oo, dinalhan ko na nga ng noodle soup Bukas ang pinto ng silid ng mag-asawa, kaya tuloy-tuloy niya siya sa loob. Nakahiga sa kama ang kanyang kuya Nardo, nakakumot hanggang leeg. Nasa misita sa gilid ng kama ang mangkok na may tira pang noodle soup, pitsil ng tubig, baso at sisidla ng mga gamot. Papasok na ako kuya, pagpapaalam niya. Sige, ani Nardo na bahagya pang hinapit ang kumot sa leeg na tila ginaw na ginaw. Anong nararamdaman mo? Giniginaw pa rin pero mainit naman ang katawan ko. Nagpapawis na ako Kapag di umepekto ang ipinainom kong gamot sa trangkaso, pupunta na kami mamaya sa ospital. Ani Nilda nasa likuran ni Skyla. Ihahatid ko lang sa eskwela si Nora. Ikaw hindi na kaya muna ako pumasok. Pahuwag. Agarang sagot ni Nardo. Ano ko, grabe. Basta iwawag mo lang sa opisina at ang makahagilap agad sila nang ipapalit sa akin. Driver si Nardo sa isang kumpanya ng chain of restaurants. Ito ang nagdadala ng supply sa mga nasabing restaurant. Bali 3 driver sila nagre-relievo sa Fiera na siyang gamit na service vehicle ng mga restaurant. Patawag ako bago pumasok sa klase. Paniniguro ni Skyla. May pera ka pa? Meron pa. Sabi niya bagamat wala na halos 20 pesos ang laman ng kanyang wallet. Titiripirin niya yun hanggang Sabato at ngayon ay Huwebes pa lamang. Nahihiya kasi siyang nanghihingi sa kapatid at hipag. Yun nga lamang pagpapaaral sa kanya ng mga ito ay tinuturing na niya isang malaking utang na loob. Gaano na yung isang kabang bigas na padala ng kanilang magulang buwan-buwan bilang pangtulong sa pagpapaaral sa kanya ng kapatid. Hindi kalakihan ang kita ng kanyang kuya Nardo. 3 pa ang maliliit na anak na puro nag-aaral na rin naman. Puros nasa elementary pa nga lamang. Marahil kung hindi mabait ang amo ng kanyang kuya Nardo, ay dadanasin nila ang kapusin paminsan-minsan. Pero sabi nga ng kanyang nakatatandang kapatid, parang hindi na iba ang tingin dito ng amo. Dahil na rin marahil sa matagal na panahong ipinagserbisyo ng kanyang kuya Nardo, tapat na pagsiserbisyo. O lakad na't baka lalo kang malit,
Pagpapaalala ng kanyang ate Nilda, aalis na kuya. Pagpapaalam niya uli sa kapatid, sige ingat. Mula sa kalye ng Blooming Street at kikitiri-tirika ng inuupahan nilang apartment ay nilalakad lamang patungong sakayan. Isang sakay lang ni Skyla mula sa kanila hanggang UE, biyahan pakayapin na mula sa dapitan. Bababa siya sa Central Market at lalakarin na lamang patungong UE kung saan siya kumukuha ng commerce, major in accounting. Nasa ika-4 na taon na siya. Sinulyal pa niyang muli ang suot na relo, alas 7:32. Kung isisingit niya ang pagtawag muna sa opisina ng kapatid at nanaisin na rin niyang umabot sa unang subject ng hindi late na kailanganing magdalawang sakay na siya. Pagbaba sa Central Market ay sasakay naman siya ng biyaheng patungong Cubao o Santa Mesa para din na maglakad. Karaniwang kinukonsumo rin ang 5 hanggang 10 minuto ang paglalakad niya mula Central Market hanggang UE. Katatawid lamang niya sa dapitan at talagang paparahin ng isang jeep ng buhat sa isang kalyang ka-intersection ng dapitan ay humarurot ang isang motorsiklo at huminto sa mismong tapat niya. Ikinagulat niya at bagya pa siyang napaulong sa takot na madagil ng motorsiklo. Hello, love. Napamang siya na makitang si Jonas ang sakay ng motorsiklo. Hindi pa nito inaalis ang saklob na helmet sa ulo, ngunit nakilala niya ito dahil sa transparent na harapan ng helmet. Lalong sumama ang mukha niya. Hindi niya sinagot ang pagbati ng dating nobyo. Ganon niya kung ituring ang dating kamag-aral. Sa past tense, kahit kailan lamang, wala pa marahil 2 linggo. Nag-break na sila ni Jonas at magdadalawang linggo na silang nagtitikisan. Ang dahil ay pares na rin sa mga nauna nilang pagkakagali. Agresibo si Jonas. Pumapares sa mga barkada na basta magkanobe hindi papayag na walang mangyari. Sa bagay, hindi pa naman siya dinediretso ni Jonas na gusto na talaga nitong may physical na relasyong mamagitan sa kanila. Pero sa gulang na 19, palapit na nga sa 20, alam na niya kung patatangay siya sa pandadalang ni Jonas, doon na rin ang punta nila. At hindi niya gusto ang ganun. Ayaw niyang makigaya sa ilang kakilala na naunang munang pagtatabi bago ang kasal pagkatapos ng pagsisi lamang. Hindi naman sa sinabi niyang ganun ang magiging kapalaran kay Jonas nang sa kanya ay paniniguro lang. Ang sabi ni Jonas, ang ganoong paniniguro niya ay nagpapakita lamang na hindi niya ito talaga mahal. Iyon ang huliting salita ni Jonas bago sila naghiwalay. 2 linggo na ang nakararaan. Iniwan niya ito sa loob ng sinahan at nang habulin siya nito ay hinamon niya ng break. Galit din kaipalan masaktan ng pride. Tinanggap ni Jonas ang hamon niya. Pero galit din siya noon. Nabababan siya sa sarili sa uri ng tratong ginagawa sa kanan ni Jonas kung sila ay magkakasolang pares na nga ng sa loob ng sinihan. Kaya naman sa simula pa ay nagpapakatanggi-tanggi siyang sumama rito sa sinihan. Alam niya ang ugali ng Yobyo. Pero nagpilit nga si Jonas na nga ako magbe-behave. Magkakasya sa kahit na pag-akbay lamang. Napaniwala naman siya nito. Isang Biyernes ng tanghaling katatapos ng klase ay sumama siya rito. Kumain muna sila ng tanghalian sa isang deklaseng restaurant. Saka pa lamang sila pumasok sa sinihan. Isang horror movie yun ang mag-iisang linggo nang ipinalalabas sa downtown. Sa lodge ang pinili ni Jonas na uupuan nila. Madalang ang nanunood at nangganap na luminaw ang tingin niya na pagkuro niya na halos nakalubog ang mga ulo ng pinauupuan ng mga parehang nasa harapan nila halatang hindi naman sa screen nakatutok ang pansin. Ang pareha pa nga katabi nila wala ni munting inhibisyon sa paghahalikan. Sinikap niyang ituon ang pansin sa pelikula kahit naramdaman niya ang kanang kamay ni John sa makbay sa kanya. Maya-maya lamang ay naramdaman niya ang init ng hito sa kanyang pisngi. Hindi na ang pelikula ang pinagkokonsentrahan ni Jonas. Jonas, ano ba? Bulong niya at iniilag ang pisngi nang matiyak na hahalikan siya nito. Skyla naman, parang nakikiusap na sabi ni Jonas at ang kamay niya nakakabit sa balikat niya ginamit upang di mailayo ang mukha. Bago siya makapagprotestang muli, nakabig na siya ni Jonas at walang sabi-sabing hinalikan sa mga labi. Ipinakati kong tipong niya ang mga labi. Nakapikit siya ngunit yung pikit na mariing-mariin at waring naririmarim sa ginagawang pagpipilit ni Jonas na pasukan ng bilang loob ng bibig niya. Pinilit niyang kumawala ngunit mahigpit ang pagkakayakap sa kanya ni Jonas at ang dakal ng kamay niya ay naipit sa pagitan ng mga dibdib nila. Sa isang bandalihim niyang ikinatuwang nagkaroon ng pansalagang kanyang dibdib. Sa ganap na pagkakadaitin ng dibdib ni Jonas, nakabraman siya parang wala rin siyang suot dahil na hindi padded. Sa gulang na 19, maganda na ang tindig na kanyang dibdib para sa isang dalagang hinog na sa gulang. Kaya hindi na niya kinakailangang gumamit ng padded bra para lamang magmukhang maumbok ang dibdib. Nang hindi magtagumpay na maibuka ang kanyang bibig, bumaba sa kanyang leg ang paghalik ni Jonas. Pakiramdam niya ay lalong naging mainit ang dapyo ng hininga sa kanyang balat. Jonas, ano ba? Impit ngunit mariing sabi niya. Nasa tono niyang pag-uutos sa nobyo na tumigil.
Sa halip na gawin yun, biglang ibinalik ni Jonas ang mga labi sa bibig niya. Huling-huli ito ang pagkaawa ng kanyang mga labi. Hindi na pinayagan ni Jonas na maulit niya ang pagkakadayitin ng ginawa kanina. Pagdaka ipinasok nito ang loob sa kanyang bibig at may mistulang halimon ng halihaw. Tinudyo ang kanyang dila na makipaglaro. May nakapagpapaalsa ng sikmurang sensasyon siyang naramdaman ng magtagpo ang mga dila nila ni Jonas. Hindi nila kung anong pagtutol niya nasa kanyang isipan lamang. Hindi niya may paliwanag sa sarili niya tuwing dadarangin siya ng ganito ni Jonas. Ang nadarama niya ay takot sa halip na pag-iinit. Minsan naisip niyang dahil na rin siguro sa paraan ng number. Walang tenderness, makasarili, marahil, baka sakali lamang. Kung siya ay dinadahan-dahan ni Jonas, kung ginagamitan ng endearments at kabanayaran, siguro ay magpapaubaya siya. Lalo siyang nagpilit na itulak si Jonas. Ngunit sa halip na kumalas, ipinatong pa nito ng payakap ang isang hita rito. At dahil ang suot niya noon ay bestida, naramdaman niyang bahagyang pagtaas ng dulo ng kanyang damit. Sumama sa pagkikiskisa ng kanilang mga hita ni Jonas. Hindi niya alam kung sino ang mas nangangatal sa kanila ng yobo. Siya ay pagkatakot, si Jonas ay sa matinding pag-iinit. Napahiba pa nga siya sa ibang naroon nang minsang umit ang kanilang upuan dahil sa mosyong ginagawa ni Jonas. Parang hindi na siya makahinga ngunit hindi pa rin tinitigil ng lalaki ang paghalik sa kanya. At parang nanlaki ang ulo niyang maramdaman ng isang kamay ng nobyo na naglakbay at tangkay pumasok sa loob ng kanyang damit sa pamamagitan ng ukol sa itaas ng kanyang bitita. Di na talaga niya itinodo ang lakas at pilit kumawala kay Jonas. Nagkaroon ng bahagyang puwang sa pagitan nila at napalaya niya ang dalawang kamay. Sinamantala niya ang pagkakataon. Paitsang inalis niya ang hita ni Jonas sa pagkakadagan sa isang hita niya at halos patakbo niya itong iniwan sa loob ng silya. Hindi na niya inaasang magkakabalikan pa sila ni Jonas. Pero hitangat sa kabila ng galit noon ay waring sinadya siyang abangan ng dating nobyo. At ano ang ibig sabihin ng ngiti nito na tila nakikipag-reconcile at may padramatic effect pang motorsiklo. Binilito ni Arfat, ani Jonas ng mapo nang nakatitig siya sa tatak ng motorsiklo. Bari ligado ko na sa darating na birthday ko. Hindi siya kubumbo bagat naiisip niyang kahit may kaya sina Jonas, ang mga magulang nito ang may-ari ng isang sikat na tatak ng patahian ng mga damit at pantalong panlalaki na marami ng sangay sa Manila at Karatig po. Hindi pa rin dapat ng isang ganito kamahal na motorsiklo ang ipangregalo lamang isang matatawag pang minor de edad. Wala pang 21 si Jonas. Next month lang birthday ko sa Skyla. So, kunway takang tanong niya, ayokong mag-birthday ng malungkot. Peace na tayo. Halos sinaasahan na niyang iyon ang sadya ni Jonas. Promise, itinaas ni Jonas ang kanang kamay. At totoo na ito, this time ha, hindi ko na uulitin. Kung ayaw mo. Napangiti si Jonas pero parang nabasa niya sa anyo nito ang takot. Ang pagsusumamo at kawala ng katiyakan sa magiging pasyon niya. Para namang tapat ito sa sinabi, ibaba mo nga yung kamay mo, sabi niya. Lumawang ang ngiti ni Jonas, pinatatawad mo na ako, iisipin ko pa. Skyla naman, typical na ekspresyon niya ni Jonas. O sige, ibaba mo na lang yung kamay mo at nakakahiya sa mga nagdaraan. Di bati na ulit tayo. Kung bagay sa isang binigyan ng parole, under probation ka pa, mamatyagan kung nagbago na nga. At kung hindi ikukulong uli, in short, bebreakin uli. Tugtong ni Jonas na noon lamang ibinaba ang kamay, nakatawa. Bebreakin for good. Okay, we got a deal. O sakay na. Ano? Hindi nakakatakot, basta kakapit ka lang ng mabuti sa akin. Saglit lamang siyang nag-alin lamang. Nang makitang 15 minutos na lamang bago mag-alas 8 ay sumakay na rin siya. Natawa si Jonas ang patagilid ang ginawa niyang pag-angkas sa halip na gayahin ang paraan ng pag-upo nito ng pabisaklat. Nasa kandungan niyang mga aklat at pigil ang kaliwa niyang kamay. Ang kanang kamay niya nakakapit sa bewang ni Jonas. Pinaharurot na nito ang motorsiklo. Huwag masyadong mabilis, natatakot na sabi niya. Minagana ni Jonas ang pagpapatakbo. Paliko na sila sa kalye Governor Forbes nang abutan sila ng pulang ilaw sa traffic post. Hinihinto ni Jonas ang motorsiklo at naghintay. Nang makaliko sila, isang puting kotse ang nakasabay nila. Bagong-bagong Mitsubishi galant na sa tingin niya ay mistulang na mamanicure sa kuko dahil sa kintab. Hindi sana yun papansinin kung di niya napo nang nagmamanehong lalaki. Titig na titig sa kanya. Yung uri ng tingin parang nakakita ng isang kakilala sa di inaasahang makikita. Kalkula niya mahigit 30 na ang edad ng lalaki, kaya may boyish look na ipinoproject ang kabuuan ng mukha kaya mabait tingnan. Isang tingin lang at alam na niya na mamahalin ng kasuonan nito. Kaya din ang relong lumilitaw sa long sleeve na suot. Magkabilang kamay ng lalaki ay may singsing na malaki ang bato. Nagtama ang tingin nila ng lalaki at parang umiti sa kanya ang mga mata nito. Ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon. Tamang-tama namang ubad sila ng konti sa kotse. Nawala sa linya ng pananaw niya ang lalaki. Pero saglit lamang at maya may kapatatapat na naman nila ito
Nawaring inagapayan talaga sila. Ang lalaki tila pa rin nahihipnotismong nakatingin sa kanya. Itinutok niya ang tingin sa tinutugpa nilang daan. Ayaw niyang masabing nakikipagtikan sa lalaki. Iniliko ni Jonas ang motorsiklo sa kanto ng Governor Forbes at Quezon Boulevard. Nakihalo sila. Sa maraming sasakyan ang karamihay pampasaherang jeep. Kahit minsan nahihinto ang mga sasakyan, sumisingit-singit si Jonas sa pagitan ng mga yun upang makaabante. Sa pinsang pagtingin uli niya sa katabi ng sasakyan, hindi na yun ang kotseng puti na sinasakyan ng lalaking waring naikanto sa kanya. Idinako niya ang tingin sa bandang likuran. Malayo sa kanilang distansya ng kotseng puti. Nang lumakad uli ang mga nakahintong sasakyan, pinaarangkada ni Jonas ang motorsiklo. Waring lumit sa tingin niya ang kotseng puti. Inalis na niya sa isip ang lalaking sakay niya.